Maganda lang binanggit niya sa SONA. But remember, 2 days before the SONA, ang sinabi, ang pambobola na naman nila is they were able to get 21 billion foreign investment. US investment. There is no such thing animal, no? Huwag na kayong mambola. Yun lang ang pakiusap ko eh. Huwag niyo nang bilugin ang ulo ng Pilipino. Pag wala-wala, matututo tayong mamaluktot. Pero yung bulahin mo ang tao, nagpunta ka roon, hindi ka nakatawad ng 1%, Mr. President. Nadagdagan ng 2% because our existing tariff with the US is 17%. So do not be proud that you were able to get a discount of 1% because you did not. They were able to increase it by 2%. Ang sinabi niya, bilyon-bilyon ang droga na kanilang nasabat. Naglakad yung droga, sumakay ng vapor, hinihulog yung sarili sa dagat, natagpuan ng mga magsasaka. Tapos sabi nila, droga, bilyon. Nung sinunog nila, dahil para hindi na daw kumalat, which is tama, no? Pero nung in-examine, no, yung post-mortem examination noong sinunog na droga, walang bahid ng droga. So, paano ka maniniwala, taong bayan, no? Paano paniniwalaan ang sinasabi ng presidente? Tingin ko, Mr. Marcos cannot lead us. No? He's too weak. He's too incompetent. He's just good at reading speeches. Well, the usual Ferdinand Romualdez Marcos Jr. magaling magbasa ng speech. Parang asang-asa. At marami siyang mga binanggit na magaganda. Ang problema lang siguro kung ito ay magkakaroon ng kastuparan, ano? Opo. Kasi katulad halimbawa, sabi niya meron na raw sa report niya sa bansa, meron na daw 19,000 areas in the Philippines na may libreng wifi. Lilingon-lingon kaming lahat dahil sa buong Davao del Sur, doon lang sa may park ng Digo City may libreng wifi at saka doon sa may malapit sa munisipyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. But these are courtesy of the local government in conjunction with their anong tawag nito sa Converge, no? Isang private internet provider. Pero kasi kung bibilangin mo yung bayan sa buong Pilipinas, that's a little over 1,500. Ibig sabihin, kung 19,000 yan, lahat ng munisipyo dapat meron, including some barangays, no? Pero maliban na lang kung binilang nila yung mga piso net. Sobra sa 19,000 yan talaga. Opo. At bukod dyan sa libreng wifi, Sir Jay, sinimulan po niya ang kanyang talumpati sa mga lesson po na natutunan niya sa nakalipas na eleksyon, di ba? Halos lahat po ng kanyang mga inindorsong mga kandidato hindi nakapasok, ilan lamang. Oo. At nagkaroon siya ng reflection. Ito pala yung nangyari. At tigilan na natin ang politika, move on na tayo. At magkaisa. Parang ganun po yung kanyang opening statement. Ano ho ba ang dating po para sa inyo? Maganda yung dating, ano, kung sincero, no, ang pamunuan. Kasi sabi ko nga, you can only solve the problem if you acknowledge na may problema. Kung nakikita niya na sobrang pamumulitika yung naging dahilan kung bakit marami sa kanyang mga in-endorse ang natalo, talagang dapat matuto siya. Isa sa mga nakatawag ng pansin sa akin, yung kanyang binanggit na, anong tawag ito? Meron siyang binanggit na sinulat ko yun mahiya naman tayo, no? I don't know kung tama yung pagkakarinig ko. Mahiya naman kayo. No? Opo, parang yun, related po yun doon sa flood control projects. Opo. Akala ko tayo ang ibig niya sabihin. Kayo. Mahiya naman kayo. Pagkatapos niya magsalita, nagkaroon ng standing ovation, palakpakan. Parang
Awkward yata. Ganyan ba inahiya? O parang ano parang sinasabi niya, sino bang ina-address niya, di ba? He is a guest speaker in the joint Congress, no? Session of Congress. So, presumably, ang basa ko, ang pinagsasabihan niya, yung mga corrupt na congressman at senador. Kasi yun ang kanyang pinupunto. Tapos kako parang ang sagwa na sinabihan kayong anong tawag nito, maghinay-hinay na kayo sa pagiging kawatan, tapos papalakpak ng may kasama pang sigawan, iyawan. No, yun ang unang nakatawag ng pansin sa akin. Bukod doon sa kanyang pag-amin na talagang malaki ang epekto nung galit ng tao sa kanya na kaya halos lahat ng endorse niya low touch, no? Opo. At nabanggit nyo naman po itong tungkol sa flood control projects nga ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung naalala po ninyo, noong mga nakaraang SONA po niya, sinabi niya pinagmalaki ng Pangulo yung mahigit 5,000 na mga flood control projects. Ngayon, ay tila ba sinisisi ng Pangulo yung mga may mga anomalya, yung mga opisyal ng gobyerno. Especially yung mga kontraktor. Oo, yun, kasama na yun. Sa mga gusto niyang busisi, susuriin at pinapaimbestigahan nga from 2022, sabi niya, di ba? 3 taon yun na gusto niyang makuha. 3 years. Oo, at makita kung sino ba yung mga may nagkaroon ng anomalya. Kasi nga personally, naglibot siya doon sa mga flood control projects at nakita niya na substandard, hindi nasira dahil itong sa bagyo. Kaya doon niya naisipan na may problema, may mga anomalya. Kasi in the beginning, ang sinasabi niya, nandyan yung anong tawag nito, 9,000, hindi 5,500. Kasi from 2022 hanggang last year, binibilang ko yung nakatala doon sa kanilang accomplishment report, 9,000 flood control projects. So apparently, sabi niya na kasi noon, nandiyan yan, na-overwhelm lang, di ba? If you remember yung statement niya. Pero ngayon, nag-iiba ang tono niya. Parang sinasabi niya, mali ako. Talaga palang merong palpak doon sa mga flood control projects. Example dyan, yung Arayat, Pampanga, yung Mandawi City, Cebu, na ang itinulos imbis na round bar na numero 14 or 16, pinagbiyak na kawayan, no? So, ilan lang yan. And then, of course, pera pa dyan yung iba pang mga identified. Pero mabibilang mo talaga. So, kung ang sinasabi niya, ito ay iimbestigahan, madali naman, Mr. President, unahin nyo lang yung mga kontraktor ni Speaker Romualdez, no? Mga kasamahan niyang kontraktor, si dating congressman at dating senior deputy speaker Gonzales ng Pampanga, yung dating chairman ng Appropriations Committee, si Congressman, contractor din yan. Halos lahat ng congressman, sila Ortega, kung sino-sino pa dyan na miyembro ng Quadcom, mga contractor lahat yan. So kung talagang didoso ang Pangulo, siguro sumampol muna siya ng mga 6 dyan sa mga malalapit na congressman, including na congressman na katulad nila J.J. Suarez, Zambales Congressman Kung Hong, sino pa ba? Yung Congressman Adjong, yan, magsimula lang siya riyan, makikita na kaagad, no? Although alam ko sa mga panayam sa mga senador, talagang dadaan sa butas ng karayom itong proposed 2026 budget, especially so because of our experiences from 2022 hanggang last year or this year, Jade. Opo, kasi nga, di ba, itong flood control projects, yung pondo nito, may koneksyon, may kaugnayan din po ito doon sa mga insertions sa nakaraang budget, itong 2025 budget nga.
At naging controversial yan. Sinatawag nga the most controversial budget nga sa taong 2025. Itong 2025 budget, Sir Jay. Kaya nakikita mo habang nagsasalita ang Pangulong Bongbong Marcos, alam natin kung sino yung mga nasa likod, no, ng BICAM report na yon. Nandoon si Senator Chis Escudero, nandoon si Speaker Martin Romualdez at mga congressman na mismo saksi hinggil nga po sa controversial na issue na yan ng 2025 national budget. Correct. At saka yung hindi na nga pwedeng ako bilang isang bihasa sa government budgeting, dahil yan ang aking expertise sa 11 years ko sa gobyerno, bilang actual civil service officer at bilang consultant for more than 12 years na sa paghahanda ng national budget ng ilang mga senador, hindi na ito matatawag na insertion, Jade. Talagang sa Bisaya pa, giapod-apod na ba? Talagang earmark. And what is bad is, kunyari, budget yan ng DPWH, pero ang may kumpas kung paano gagastusin ay yung mismong Congress, yung House of Representatives. Kaya nagkaroon ng malaking anomalya talaga riyan Because if these funds, katulad halimbawa niyang mga public works, talagang nilaan sa public works, and the experts at the DPWH were the ones managing the construction, erection, or whatever term you may use, to effect these projects. I am sure hindi ganito kalala ang magiging corruption or problema ng mga project. Ang problema kasi katulad ng inexpose na ni Vice President Sara Duterte doon sa DepEd nung panahon niya na siya pa cabinet secretary. Ang kailangan lang, ang hinihiling lang halimbawa lang ito ang hinihiling ay 8 billion. Tapos maglalagay ang Congress sa approve, ng 15 billion. So, siyempre, kung akong cabinet secretary, matutuwa ako ba? 8 lang ang hinihingi ko, binigyan ako ng 15. But that is not the rub, Hindi yun ang problema. Ang problema, sasabihin doon may kulatilya doon na hindi ako bilang cabinet secretary ang mga ngasiwa ng pondong yan, kundi babalik yan ng mga ngasiwa, sila Romualdez, sila Saldico, and some of the congressmen na malapit sa kaldero ng House of Representatives. Yan ang the biggest corruption talaga na may tuturing because ang dami, meron yan, lalagay. Di ba, isa pang na-expose doon kung talagang iimbestigahan ni Mr. Marcos. Yung mga pondo ng AX, may mga pondo ganyan pero wala sa programa ng DSWD. Ang pondo, ang gagastos, ang mga ngasiwa ng pera ay mga congressman. That is not the work of a senator or a congressman because lawmaking is not disbursing. Lawmaking is not executing project. Opo. At sabi pa nga ng Pangulo, isa sa publiko niya, yung mga listahan na mga mapapatunayan o mahuhuling mayroong anomalya doon sa kanilang mga proyekto. Alam mo, pag ginawa niya yan, palagay ko, pati ako hanga sa kanya Pero that remains to be seen, Because ganun din from 2022, 2023, 2024, ganyan din ang tono ng pananalita niya. We will stop corruption, ipaparusahan natin yung mga ganitong involved. Pero wala pa tayong nakikita. I am not saying na hindi niya gagawin. Baka, ug sa Bisaya pa, pasig nalamdagan siya sa Holy Spirit, o niya muhimo siya og butang nasudnon. But again, knowing from experience, I will only accept it at face value, but I am not hopeful. Pero because there are new sets of lawmakers na nagsabing they will dig deep into this, mas naniniwala ako doon na lalabas yan. Sana. Especially
I am hopeful that Mr. Marcoleta and the rest, no, Mr. Robin Hood Padilla, kasi sasalain niyang budget na yan. O sabihin niyo, sige, okay yan, pero paliwanag niyo muna, ano yung ginawa niyo dito sa pondong ito ng last year? Saan niyo dinala yung in-insert dito? Doon lalabas. Kasi ang ipitin dito, kung ako mambabatas, ang patatawag ko dito, DPWH, halimbawa, in the case of Public Works, no? O Mr. Bunuan, Secretary Bunuan, paano nagastos tong 1 trillion sa flood control projects over the last 3 years? If you cannot explain this, I will give you a zero budget. Siyempre, magpapaliwanag ka kung ikaw si Bunuan. Lalabas ngayon. Sino-sino yung mga nag-implement ng project na yan? Anong contractor? Anong construction firm? Construction ba yan ng pamilya ni Congressman Gutierrez ng Bicol? Construction company ba yan ni Gonzales ng 3rd District of Pampanga? Pero Sir Jay, lalabas yan. Opo, yung nababanggit mo, ilan lamang po yan sa mga kongresista? Lahat po ba ng mga kongresista ay may mga flood control projects? Apparently, kung pagkikinggan mo, pati si Luistro, di ba, pinangangalandakan niya. Pati meron pa dyan sa Quezon City, yung dating basketball player sa 4th District, sinabi niya, meron din siyang flood control project. Sila nagsabi. Kung sakali They man, have several billions. No? Kung sakali man na ganun karami, nako, malaki-laking trabaho ang gagawin po ng DPWH. Kung sila lang ahensya na magsusuri from they have a for 3 listing years. Oo. They have a listing. They would know. Madali yan. Naka-libro yan eh. All you have to do is download it. Pero makikita na doon. Yes, pero iba po Sir Jay, yung nasa listahan, iba din yung aktual. Kung ano yung proyekto, natapos ba, quality ng proyekto, kung sinong titingin doon, masapat ho ba tayong tauhan o personahe ng gobyerno na mag-check na tama yung kalidad o tama yung mga proyekto na nalagay lahat ng pondo ng gobyerno doon mismo sa proyekto. When they face the Blue Ribbon Committee with the threat of being charged before the ombudsman and losing whatever is nakalaan sa kanilang retirement, I'm sure pipiyok yan. Pipiyok yan yung mga district engineers. Imposibleng hindi nila alam eh. Kasi walang project sa karanasan ko, no? As sa probinsya, walang napoprosecute na projects na infra na hindi alam ng district engineer or ng provincial engineer or ng gobernador. Pwede kang lumusot, magpalusutan kayo sa engineering, pero hindi nyo mapapalusutan yung local government. Or yung commission on audit. Opo. Diba? Meron kasi dyan, may mga post and may mga post audit, inalis na kasi yung pre-audit ngayon eh. Sir Jay, yung sinabi ba, pagkakasabi ba nito, pagkabilang sa talumpati ng Pangulo, itong bibigyan niya ng mensahe kaugnay nga doon sa mga proyektong hindi na ayon sa kanyang mga programa, yung mga substandard, may mga anomalya at gusto niyang paimbestigahan. Ina-admit na ba ng Pangulo na talagang yung korupsyon, yung katiwalian ay talagang tumitindi dito sa ating bansa? Kung pagbabasihan natin yung speech niya kahapon, it is an acknowledgement, no? Na talagang siya mismo inaamin niya na grabe na, talamak na ang korupsyon sa gobyerno, sa administrasyon niya. Pero ako, may isang bagay siyang binanggit din kahapon. Siguro it's also worth mentioning, no? Kasi maganda siya sa biglang tingin at biglang pakikinig, no? Ewan ko kung narinig niyo yung sinabi niya na maglalaan, no? Apparently, he's thinking of allocating some 3 billion pesos, no? Malaking pera yan. Para sa pagtatayo ng Bulilit Centers para matugunan yung educational needs ng mga toddlers. Kung narinig nyo. May question, maganda, napakaganda. Kasi ang formative years talaga ng edukasyon, anong pangalan nito? Nasa kabataan, sa maliit pa. In fact, pag yung toddlers, yung mga 3 to 5 years old or to 6 years old, if you may include 6 years old, yan ang talagang dyan mo nahuhubog yung perspective ng bata, no, sa pag-aaral.
napakaganda niyan. Kaya noon pa man sa Department of Social Welfare and Development, bago pa maging presidente, baka hindi pa nga bago pa mag-asawa si Presidente Marcos, no? Meron ng programang ganyan, yung daycare center. At ang pagkakaalam ko bilang dating empleyado ng DSWD, dahil yan po ang kauna-unahang employment ko sa gobyerno, lahat ng barangay sa buong Pilipinas meron ng daycare center. Kaya ako nababanggit yan, Jade, kasi this might be a duplication of function, or it is a way of sugarcoating a budget so that you can get the budget by saying, oh, we're putting up Bulilit Center. Tapos papalitan lang pala ang pangalan ng daycare center. Entonces, you can do away and get the 3 billion, no? That's another form of corruption. So, kasi walang binanggit si Presidente, ano ba yung Bulilit Center na yan? Ano ang equation niya vis-a-vis doon sa daycare centers, existing daycare centers under the supervision of the Bureau of Child Welfare of the Department of Social Welfare and Development. Existing yan. Sa tapat ng bahay ko, mayroon daycare center sa Barangay Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur. So, yan dapat linawin ng Presidente. Because ang palaging problema ng gobyerno, and the civil service knows this, is there is a dysfunction in the implementation of government projects. Kasi may mga existing na, gagawa na ng panibagong pangalan, pero actually yun din, tapos yung budget dahil may nakalaan na dyan, so meron kang safety ngayon na 3 billion that you can use elsewhere. Hindi ko sinasabing pagkukunin ng Presidente yan, but it is a source of corruption in any administration. Sir Jay, naku, kaabang-abang, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, kaabang-abang po itong budget hearing nga ng 2026 national budget. At nabanggit din ng Pangulo na sa kanyang talumpati kahapon na hindi niya aaprubahan ang kahit na anumang budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. At siyempre, napaka-general na statement yan. Opo. Pero, Sir Jay, sino ba ang hawak kayo ng appropriation, kung may idea ka? Committee? Wala pang wala akong... Dapat, no? Kasi ewan ko kung totoo kasi noon, bago pa yung session nung kahapon, may mga horse trading akong naririnig. Political horse trading na hindi natutuloy si Tarpulano tumakbo bilang speaker dahil ibibigay sa kanya yung Appropriations Committee, o kaya yung isa naman i-accommodate bilang isang chairman ng Accounts Committee, because these are two of the 5 siguro more anong tawag niyan, mabibigat na committee na gustong hawakan ng sino mang congressman, no? Yung maging chairman ka ng Rules Committee, which becomes the majority floor leader, maging chairman ka ng Appropriations Committee, dahil ikaw may kumpas kung paano ilalaan yung pera ng gobyerno. Pangatlo, Accounts Committee, dahil ikaw may hawak ng pera ng buong House of Representatives, ibig sabihin lahat ng congressman maninikluhod sa iyo, no? And then Public Works Committee, kasi nga yung nangungumisyon. No, diretso na natin sabihin, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Source of corruption, no? Yan ang mga committee na talagang choice committee na talagang inilalaan niya para doon sa Bisaya pa, sa mga duol sa dughan ba, Admar? Mayong buntag, Sir Jay. Dito po sa 20 pesos na bigas, no? Natugunan, meron daw at sabi niya palalawakin. Meron daw ilalaan na 113 bilyong piso. Kontento na po ba kayo rito, or mas nais ng ating mga kababayan na yung usual na pagpunta nila ng palengke, kahit sa tindahan, makakakita siya ng 20 pesos na bigas, at hindi lang yung sasadyain mo na pupunta ka sa Makadiwa Center. Though, sa pangako po ni Marcos Jr.,
113 billion pesos, maraming mga kadiwa centers, mas magiging malawak na Luzon, Visayas at Mindanao. Katuwang nila itong lokal na pamahalaan kasabay ng pagtitiyak na walang mananamantala dahil hahabulin niya ang lahat ng mananamantala dahil ituturing niya itong economic sabotage, Manong Jay. Okay, linawin natin ha. Kung totoong merong 20 pesos, ito yung programa Admar ng 20 pesos. Meron diyang bahagi ng pondo kasi ang actual na presyo ng bigas is anywhere between 42 to 52 pesos. Yun ang actual na presyo ng bigas. Paano nila na ibababayan sa 20 pesos? May subsidy ang NFA. Hindi ko na matandaan kung magkano, kung 13 pesos ba, ano. May subsidy manggagaling sa local government. Okay? May subsidy galing sa gobyerno. In other words, yung 113 billion, pera din ng taong bayan yan, babayaran yung gobyerno kung sino man yung binila nila ng bigas para maibenta nila ng 20 pesos. Naglulukuhan tayo. Kasi hindi talaga 20 pesos ang presyo. Ang actual na presyo is 42 to 52 pesos ang kilo. Kaya lang sinagot ng gobyerno yung 22 pesos or 32 pesos as the case may be from the ibabayad sa source ng bigas. Para lang makapagbenta sila, para lang mapatupad nila yung kanilang pinangako na hindi naman pangkalahatan. Because believe me, if they say now that they are going to put up 1,500 kadiwa centers all over the country, maniniwala ako na talagang magbebenta sila ng 20 pesos. But the reality is, they only have, ipalagay mo na, 85 centers. Ibig mo sabihin, yung nasa kilometer 92, pupunta sa kilometer 0 just to buy 20 pesos na bigas. Wala. No, so, linawin ng Pangulo, yung 113 billion or 130 billion na yan, ano ba yan? Kasi kung yung perang yan, Admar, ibinigay in the form of subsidy sa pataba, sa punla, no? Sa binhi. At doon sa pagpapagiik at pagpapagiling ng palay. At pagkatapos mabibili ng iba-buyback ng gobyerno yung palay at a certain price para makapagbenta sila ng 20 pesos, then that is the correct approach. But if this is going to be a direct subsidy to buy rice, well-milled rice from sources that we do not know, of course, everybody knows kung saan nanggagaling yan, ng mga kliyente rin ni First Lady Marcos, no? Yung karamihan sa mga smuggler at saka sa mga importers ng bigas. Pero sabi ko nga, kung talagang tunay na ang pagtulong ng presidente ng Administrasyong Marcos sa mga magsasaka at sa taong bayan, then yung perang ilalaan dyan, ilaan sa pag-support sa magsasaka, sa magtatanim ng palay, para nang sa ganoon makapagbenta tayo ng murang bigas sa mamamayan. Admar. Opo, at doon sa nabanggit niya na babala sa mga nananamantala, hindi pa ba sa tingin niyo po malinaw na merong nananamantala nito? Kasi matagal na nating naririnig ito sa mga agri-groups, no? Na nung panahon na ibinaba yung taripa dahil nagkakaroon ng pagmahal sa presyo nito sa pandaigdigang merkado, pwede pa yon. Pero ang kanilang pinagtataka, dahil bumaba na yung presyo sa mga lugar kung saan tayo nag-aangkat po ng bigas, pero tuloy pa rin na mababa yung naging taripa, and
mataas yung presyo ng bigas bago pa man inimplement yung 20 pesos na bigas. Pero wala tayong narinig na meron na bang mga nasampahan, inimbestigahan, wala din tayong hearing na mga pagdinig na dyan po sa Kamara ba, or talagang merong solido na naging konklusyon at merong napanagot doon. Kasi malinaw naman ata doon na mura na sa pandaigdigang merkado ang bigas, mababa pa rin yung taripa, pero pagdating dito sa mga palengke, bago pa man na-implement, bago pa man nila na ipababa, napakataas na ng presyo ng bigas, Manong Jay. Kasi ang katotohanan yan, sabi ko nga, ang pinakamurang bigas is 42. No? Whether it is smuggled, imported, or locally produced. No? So, how could you sell 20 unless you subsidize ka? Which was their plan before the election, if you remember, Admar, no? Ang tindi pa noon, kasi kung halimbawa ikaw ay taga Davao del Sur, yung gobyerno ng Davao del Sur, magsasubsidize din. Tutulong sa subsidy para makapagbenta ng 20 pesos. So, ang speech ni Presidente napakaganda pakinggan. Pero walang substance. Because wala siyang binabanggit eh. Number one, how do you spend 113 billion? Number two, kung talagang maghahabol ka, matagal nang identified kung sino yung mga importer, exporter, yung may control, no, ng bigasan sa bansa. Alam nila, kilala niya. May picture taking pa nga, kasama silang mag-asawa. So kung talagang didoso siya na ipakita sa taong bayan that this time Mr. Marcos is sincere and anong tawag nito, serious, sampulan nila. Oh, madali naman sumampol yan, alam nila. Oh, may in-appoint pa nga silang mga special envoy na mga importer ng bigas, smuggler ng bigas. Oh, ang problema kasi, pag-speech sa SONA, napakagandang pakinggan. Especially so that Mr. Marcos is a very good speech reader. Unfortunately, walang malinaw eh. Ang tanong palagi is every after sentence is paano? O kaya anong nangyari? No? Kaya nga ito, sabi ko nga, binibigyan ko na ng solusyon eh. Ako, if I may suggest, no, an unsolicited suggestion, is gamitin nila yung perang yan. Number one, you collapse all the other bureaus, no, of the Department of Agriculture. Ang dami yan, mahigit 18 yung bureaus and other corporations under the DA. Pagkatapos yung pondong yan, gamitin mo, itulong mo sa magsasaka. Ha? Sigurado ka, masusolve yung problema mo. Unless you do that, at mapakita mo na talagang seryoso kang manghuli, you ask your wife, yung mga kliyente niya, o yan ang hiyablan ninyo, abay, matutuwa, papalakpakan taong bayan, Admar. Opo. Meron pong dalawang topiko na inamin ng Pangulo na merong kakulangan, no? Sa kabila ng magandang mga datos o numero na hawak-hawak nila, unahin ko lang, itong dito sa magandang takbo ng ekonomiya, sabi nga niya na napakaganda ng takbo ng ekonomiya, kung pagbabatayan niya yung figures na hawak-hawak nila, pero nagiging ano pa rin ito, no? Nagiging walang silbi pa rin dahil hindi ramdam ito ng ating mga kababayan sa baba. No? Pangalawang it doesn't trickle down, sabi nga sa economics. Oo, no? Sabi nga niya dito, yung maganda yung datos pero hindi nagre-reflect sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Yung pangalawa namang na issue is yung patungkol sa kriminalidad. No, sinasabi mababa na yung datos nila na nakukuha sa kriminalidad na nangyayari, pero ganun pa rin, no? Ito yung dalawang punto na meron siyang pag-amin na merong problema, no? Anong masasabi mo dito na merong pag-amin sa na may problema? Kumbaga, yung mga sinasabi ng taong bayan, binibigkas nila, pinopost nila sa social media, pero kalaunan medyo
dina-downplay ng Malacanang, yung mga press briefer na ay hindi yan hindi fake news yan, bunga ng fake news. Pero ito, presidente na mismo ang nagsalita, Manong Jay. Sabi ko nga, ang ganda ng speech ng presidente, no? Magaling, maganda pagkakasulat, no? Ang problema nga, yung totohanan ba? Like for example, ang sinabi niya, bilyon-bilyon ang droga na kanilang nasabat. Naglakad yung droga, sumakay ng bapor, hinihulog yung sarili sa dagat, natagpuan ng mga magsasaka. Tapos sabi nila, droga, bilyon. Nung sinunog nila, dahil para hindi na daw kumalat, which is tama, no? Pero nung in-examine, no, yung post-mortem examination noong sinunog na droga, walang bahid ng droga. So, paano ka maniniwala, taong bayan, no? Paano paniniwalaan ang sinasabi ng presidente? Ako gusto kong paniwalaan eh. Because, alam naman natin, yan droga, masama yan. But when you start saying na you have achieved this much, no? You have accosted this much. You have, anong tawag nito? Confiscated this much. Pagkatapos, sasabihin mo bilyon-bilyon, pag chinyek ng mismo mga scientists, ng mga mismo eksperto, hindi naman pala droga yung sinunog. What happens? No, ngayon, pagdating dyan sa crime, alam mo, hindi kailangan Sabi ko nga, madali yan. Madali namang masolusyonan yan. Tanggapin nyo na may problema. Kasi hindi nyo tinatanggap eh. Sasabihin nyo, fake news. Pag sinabi ng mga vloggers, fake news. Opo. Wala kayong masusolve. Wala kayong masusolve na problema. Ngayon, okay yan, no? Sa kahapon, nag-speech ang presidente, hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. What about tomorrow? Pag may namatay dyan, sasabihin na naman ni Claire Castro, hindi, fake news yan, hindi ko naman nakita personal yan eh. Wala yung pagkaganyan ng mga attitude ng nasa gobyerno. Walang kapag-apag-asa itong gobyernong ito. Kailangan ipakita nila. Mag-example sila. I don't want to pass judgment, no? Kasi meron pa namang, may pagkakataon pa, no? Pakita nila, pag nakita yan ng taong bayan, mismong taong bayan ang hahanga at papalakpak. Opo, Sir Jay. Ako, napakarami pa namang good news doon sa mga nabakit. Teka, may good news, Yes, nga Sir Jay. pala, no? Gusto ko lang i-acknowledge din ng presidente because he acknowledged the efforts of our Filipino athletes, no? Opo. Na naging kampiyon, nag-gold medal. Although wala siyang binabanggit, hindi niya binanggit si Heidelin Diaz, hindi niya Nabanggit po, Sir Jay. Nabanggit po lahat. Nabanggit niya. Oo, Sige. Nabanggit din sa Pacquiao. Marami yung binanggit po niya ng mga Filipino athlete po. Pero ang special citation niya, doon ako humanga. Sino po? Yung bagong kampiyon, no? Si Bago. General Nicolas Torre III, no? Yung mga binanggit kasi niya na talagang totoong nag-gold medal, nag-kampiyon, may mga nakalaban yon. Ang dami, like halimbawa, si Alexander Yala, no? Talagang ang pinataob niya 4 na World Grand Slam champion, no? Di ba? Si EJ Obiena, ganon din. Marami, lahat sila. Si Marvin Jerusalem, yung boxing, ang daming dinaanan niyan bago siya naging world champion, no? So itong mga si Jamie Lim, no? Anak ni Samboy Lim, naging world champion sa karate. Maraming nakalaban, no? Magkapilay-pilay, lalo na si Maggie Ochoa ng jiu-jitsu. May mga nakalaban, pero si Torre, ibang klase, nagkampiyon, walang kalaban. O di ba? Congratulations. Congratulations talaga. Opo. Ayan po. At kabilang din po sa mga good news, yung mga, alam mo na, zero billing, libre na ba? Sa mga ospital. Opo, zero billing po sa ospital. Libre na po, sabi ng presidente, sa lahat po ng mga DOH na mga accredited hospitals po, Sir Jay. Okay. Mabuti binanggit mo yan.
Baka hindi alam ng presidente, mahigit 21 billion ang utang ng DOH sa mga private hospitals. Kaya ayaw na nila tumanggap ng guaranteed letter. Ito, para kwentas klaras, ha? Ganda pakinggan eh. Kasi yung zero billing, meron talagang mga private hospitals na tawag dito, pinagkalooban ng karapatan ng PhilHealth. No, pag PhilHealth members ka, tapos may mga ganitong sakit lang, zero billing yan, no? Pero yung PhilHealth yung DOH accredited, walang ospital sa Pilipinas na hindi accredited ng DOH. Hindi ka pwede magtayo ng ospital kung wala kang accreditation ng DOH. Ano ba namang sino ba namang speechwriter gumawa niyan? No? Only for anong tawag niya, DOH accredited. But that is not true. It can never be true because right now, yung Private Hospital Association of the Philippines are already complaining because hanggang ngayon, 3 taon na hindi pa sila nababayaran. Kaya nga, ngayon, pagka nagpunta ka na hospital ka, private, kukuha ka ng guaranteed letters DOH, wala na. Sasabihin sa'yo, doon ka na lang sa National Hospital, Provincial Hospital. Hindi namin tinatanggap kasi lugi nga naman. No? So, yan ang katotohanan. Siguro, magandang ipaalam sa presidente na baka hindi alam kasi ng presidente, no? Kasi alam mo, pag presidente, marami ng cordon sanitar eh. Yung mga nag-checkpoint, sir, okay tayo rito, maganda rito, sir. Yung pala, bulok ka na pala roon, no? So, siguro dapat, kung nagmumonitor ang presidente, ito pinaparating natin sa kanya na yan ang malaking problema ngayong kinakaharap ng mamamayan sapagkat ang ano pangalan nito? Anong tawag niyan? Meron siyang binanggit na maganda. Ano yon? Pero pangit. Maganda pero pangit. Kasi sabi niya, yung mga senior citizen at PWD, magkakaroon na ng malaking discount sa MRT, LRT, di ba? 50% yata, pati estudyante. Sinabi niya 50%. 50%, yes po. Mr. President, paano aakyat sa stasyon ng MRT at saka LRT yung PWD? Wala kang elevator, wala kang escalator. Parang 3 palapag yung aakyatin mo. By the time nakaakyat ng 3rd floor yan, 2nd floor, baka patay na, hinimatay na yung PWD at saka senior citizen. Maganda yung gusto ng presidente, kaya lang, sa implementation, malabs. Malabo. Dahil ako senior, mag-70 na ako eh. Paano ako aakyat doon sa North Station ng MRT? Walang escalator, walang elevator. Opo. Oo. Bukod dyan sa diskwento, 50% discount, Sir Jay, na sinabi po ng Pangulo para sa mga PWD, senior citizens at mga estudyante, dyan po sa LRT at MRT. Yung 1+3, Pamilya Pass. Kabilang po yan sa mga ibinida po ng Pangulo. Parang para magkaroon po ng discount naman po yung mga sumasakay sa LRT at MRT. Maganda rin pakinggan. Maganda rin pakinggan. Paano implementing rules and regulations yan? How do you check? Kinakailangan ba may ID yung anak ko, na anak ko siya? Yun lang. Maganda pakinggan eh. Yung sinasabi ko, ang ganda-ganda pakinggan ng speech ng presidente, pero tingnan natin, doable ba yan? Parang ang labo. Tapos hinga ka. 2 valid ID. Opo. Sir Jay, isa pa sa mga... Ito ay gobyerno eh. Meron ka ng national ID. Hinga ka pa ng 2 valid ID. Marami po yan sa mga kababayan natin. Marami po mga nabanggit ang Pangulo na mga good news. Ayan, sinasabi natin good news yan para po sa mga kababayan natin. At isa po sa mga tumatak din, kung maalala po ninyo na nabanggit po ng Pangulo, yung tungkol po sa issue ng tubig. Di ba? Nakatanggap po siya ng mga reklamo. Hindi man lang daw maabot sa tubig sa kanilang mga gripo. Pero ang timing po ng video na nakatutok po doon kay Senator Villar. Opo. Okay. Alam mo si Villar, private yan.
ang maraming problema actually, mga water district na gobyerno may-ari. Yung private, you can always sue them eh. If you're not happy, no? Pero ang problema natin, kaya nga sinabi niya, maraming hindi nakakalam eh. Ang pera ng luwa may 12 billion yan. Taon-taon. Ganun karaki ang pera ng Local Water Utilities Administration. Ngayon, maganda yung gusto ng presidente, sa totoo lang. Kung gagamitin niyang pondong yan, hindi magkakaroon ng problema yung water districts. Ang water district kasi ginagawang palabigasan na rin yan. In conjunction with local government, mga mayors and governors. No? Kasi tingnan mo ako nung isang linggo, nagpa-estimate ako ng deep well. Yung talagang pang-subdivision na deep well. Nasa anywhere from 480,000 to 500,000. Ano na yun? It can supply the entire barangay. Admar, Jade. Kung totoong gustong solusyonan ng gobyerno ang problema ng inuming tubig, alam mo, pinag-uusapan natin dyan, luwa lang yung 12 billion. May pondo pa yung National Waterworks Rehabilitation Administration. Ang dami. Tatlong ahensya yan ng gobyerno ang hindi nakakalam. Lahat siya may pondo. Kung gagamitin lang yan sa bawat barangay, magtayo lang ng sarili lang waterworks system. Kasi highly politicized na yung water districts eh. It was ako sa totoo lang, that was in bad taste. Yung tinutukan ng camera si Villar. Because Villar is just one of the concessionaires. Private yan eh. Hindi mo dapat tinihiya. Dapat pinapailan mo ng kaso yan kung talagang hindi nag-deliver ng services. Because number one, kaya hindi ako payag talaga. Noon pa man, nung pinaprivatize yung concession ng Metro Manila Waterworks System, I was against it. Because ang mga utilities, kuryente, tubig, dapat ang may hawak niya ang gobyerno. Railways. Kasi direktang apektado dyan ang taong bayan. Ngayon, kung talagang didoso ang presidente, kasi binanggit niya, yung luwa, tutulungan yung mga water districts para ma-improve. Alam nyo, ang tagal na ng luwa. Pero walang ano. Ito, kaya tayo nagsasuggest na dito sa SMNI. Gamitin nyo yung pondong yan. Magtayo kayo ng mga efficient waterworks system in choice barangay muna. Mag-pioneering muna kayo. Kasi kami rito, barangay namin, Admar, no? Meron kaming barangay waterworks. Ang ginastos pagpapatayo niya noon, several years ago, 100,000 lang. Hanggang ngayon, tumutulo sa bahay ng mga tao. Oo. So, yan, kasi maayos namamanage At least ay nabanggit ng Pangulo na yan po yung kanilang aaksyonan, no? Maganda yung plano. Kaya lang, tinitingnan ko yung programa ng luwa, wala silang ganon. Sana meron na ngayon after this. Gagawin pa nila. Opo. Yun gagawin nila. And then ang problema dyan, ito pang problema That is why it is important. Hindi niya binanggit Sana pagkatapos niya sinabi yon na dapat ang luwa should now will be at the forefront in rehabilitating waterworks district. Dapat doon isinama niya yung kanyang legislative agenda. Sinabi niya, if there are no implementing rules pertaining to this, I am asking Congress to amend the Charter of Luwa so that it can better address the problem of water, potable water in the country. Opo. Walang ganun So, kaya ko sinasabi, maganda lang pakinggan yung speech, walang substance. Opo. Kasi walang walang sinasabi paano gagawin yung mga binabanggit niya, napakaganda. Isa lang ang malinaw, Sir Jay, na malinaw po para sa Pangulo ang naging resulta nga, di ba? Una, sa halalan, bigo at dismayado yung mga tao sa pamahalaan, lalo na po sa mga pangunahing serbisyo. Ito yung mga nabanggit niya. Ang leksyon sa atin ay simple lamang.
kailangan pa natin mas lalong galingan. Ayan po yung sinabi po niya. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, magandang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante, bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. So, generally admitted, baga leksyon lahat na tutunan na ito yung mga natanggap ng Pangulo for 3 years ng kanyang panunungkulan. Ito lahat yung mga problema na kanyang hinarap. At na ngayon ay natuto siya, kaya yung mga nabanggit niya ay gagawin niya na. Baga, doon siya huhugot, kumbaga, Sir Jay, sa kanyang mga natutunan sa nakaraang 3 taon ng kanyang panunungkulan. Hindi niya kaya mag-isa yan eh. He needs everybody in the administration. Dapat para-pareho sila ng tono. Kasi tingnan mo maganda lang binanggit niya sa SONA. But remember, 2 days before the SONA, ang sinabi, ang pambobola na naman nila is they were able to get 21 billion foreign investment. US investment. There is no such thing, animal, no? Huwag na kayong mambola. Yun lang ang pakiusap ko eh. Huwag niyo nang bilugin ang ulo ng Pilipino. Pag wala, matututo tayong mamaluktot. Pero yung bulahin mo ang tao, nagpunta ka roon, hindi ka nakatawad ng 1%, Mr. President. Nadagdagan ng 2% because our existing tariff with the US is 17%. So do not be proud that you were able to get a discount of 1% because you did not. They were able to increase it by 2%. Pagkatapos as against 0%. Tapos one day after, sasabihin ng yung mga drum beater ni Dave Gomez ng PCO na 21 billion yung pledges. You have been pledged, you have been promised for the last 3 years. Wala naman eh. Ayan. Ang problema, ang yumayaman, yung mga mayayaman, yung mga mahirap, it doesn't trickle down. We don't feel it. You know, when you go to the market and the price of liempo is 350 pesos per kilo, and you go to the vegetable section, the price of garlic and ang tawag to sibuyas is 350. Wala. Hindi na kaya ng Pilipino. Tapos 20 pesos kayo na 20 pesos ng bigas. Wala ka naman talagang mabiling 20 pesos ng bigas eh. The cheapest is 42 pesos. You're fooling the people. Now, kaya ba ninyong gawin yan? I hope you do. Because sa totoo lang, hopelessly romantic ako, Jade and Admar, no? Pero sa tingin ko, Mr. Marcos cannot lead us. No? He's too weak. He's too incompetent. He's just good at reading speeches.